Much better na hindi madamay ang kaalyado niya, kasamahan niya sa Kongreso, nag-resign siya. Iyan ang tama. Pero tignan ninyo si Sara Duterte, nandyan na lahat yung ebidensya. Yeah? Kakalkalin na lang. Yeah? Hawak na lahat ng Yeah? Anong ginawa? Ayaw pa rin mag-resign. Yeah? Pakapalan pa rin ang mukha. Yeah? Nagpapataba pa rin ang bulsa. Diba? Solo MC, Ripley's TV, and kay Tirin. Pakapalan pa rin ang mukha. Sir Michael Villarin, kay Ma'am Lily Tonini. Ayan, big love shout out po. Yeah? So yun po yun. Mga kababayan, yung aking sinasabi sa inyo. Diba? Kasi mahirap Tama naman ang sabi ni Sara Duterte. Matagal nang alam ni PBBM yung issue dyan sa corruption, kemi rot. Ang problema lang kasi mga kababayan, Amado, hello po sir, at kay Sir Michael Villarin and kay Dilano, may love shout out. Hindi kasi po pwede mga kababayan na si PBBM, alam mo yung padalos-dalos magdesisyon. No? Kaya nga, di ba, sinagot nga ni Yussi Claire Castro itong patutsada ni Sara na matagal na daw alam ni PBBM. Ito saan ba yung sabi ni Sara? Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Ito yung sabi ni Sara. May ads lang po Ito. Scientists at Harvard just Wait lang witnessed mga kababayan. during a routine study of sound frequencies. Imposibleng walang alam, Pangulo, sa nangyayari sa pera ng taong bayan ayon kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng pangalawang Pangulo, matagal nang alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung paano ginagalaw ang budget ng bansa. Ngunit wala aniyang ginawa si PBBM at nag-appoint pa ng House Speaker na umano'y sangkot sa isang bribery case. Gusto ko lang reaksyonan mga kababayan. Yung sinabi ni Sara na matagal nang alam ni PBBM, yes, totoo yan. Presidente ka pa ba, hindi mo alam. Si Sara nga na Vice President lang, alam niya Totoo yan, alam ni PBBM. Pero hindi naman kasi si PBBM utak kriminal. Kung utak kriminal lang si PBBM, matagal nang pinagpapatay niya yung mga nasa Congress at nasa Senado. Maskin si Sara, unang natumba yan. Kung utak kriminal lang si PBBM. Ang problema lang kasi mga kababayan, si PBBM gusto niya idaan sa due process. Gusto niya makita ng taong bayan. Di ba? Ayaw niya yung siya yung magdesisyon. Kasi hindi naman siya Di ba? Anong kwenta ng taga-Supreme Court? Di ba, Ma'am Rosana Ragudo? Anong kwenta ng Senado? Anong kwenta ng Kongreso? Anong kwenta ng Ombudsman? Kung si PBBM ang gagalaw. Kasi kapag si PBBM gagalaw, ang tawag doon overpower siya. Below the belt siya. Diyan magkukos na ang mga tao maiintriga at magkakalabanin siya. Kaya si PBBM ayaw pangunahan yung mga sangay ng gobyerno na nangangasiwa dyan patungkol sa issue sa korupsyon. Kasi anong kwenta na sinasahuran yan yung Kongreso, Senado, Korte Suprema at Ombudsman kung si PBBM lang naman magdesisyon. Di ba? May DOJ pa. May NBI pa. Di ba? Matagal nang alam ni PBBM yan. Mabagal lang talaga gumalaw yung ating mga nagtatrabaho dyan. Di ba? Matagal nang alam ni Marcos yan, Sara. Maskin ikaw matagal mong alam. Kung si PBBM, pareho lang ng utak ng tatay mo, ikaw yung unang natumba. Ikaw yung unang patay na. Di ba? Ito pa. Alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Actually, mga kababayan, hindi po si PBBM ang nag-appoint niyan, Sara. Huwag na po tayong magpakatanga. Saan galing kuweba ka ba na hindi mo alam? Saan galing lupaalop ng mundo? Galing ka ba sa Agartha? Kakalabas mo ba lang galing Gibiringan? Diyos ko, hindi si PBBM nag-appoint ng House Speaker. Ang nag-appoint ng House Speaker, tanungin mo yung kapatid mo kasi di ba congressman ang kapatid mo? Oo.
Ang nag-appoint ng House Speaker, yung mga kapwa congressman ni Martin Romualdez, walang kinalaman si Marcos dyan. Kung ano yung pinagbutuhan, yun yung pinaupo. Oo. So, ibig sabihin ba, nag-appoint din si PBBM ng isang Vice President na kurakot? Nag-appoint si PBBM ng isang Vice President na walang kwenta? Diba? Puro ka lang paninira, puro ka lang paninisi, wala ka namang gawa. Yeah, puro ka lang gawa. Oo, Sir Michael. Diba? So, sabihin mo, nag-appoint si PBBM ng isang may kaso sa Amerika. Hindi si PBBM nag-appoint yan, Sara. Yung mga kongresista na bumuto kay Romualdez na gawin siyang House Speaker. Diba? Oh, continue. So anong nangyari sa budget natin? Narakitiling din yung budget natin. Kaya para sa Vice Presidente, masyado ng delay ang binuo ni Pangulong Marcos Jr. na Independent Commission. Masyadong delay talaga, Diyos ko. Totoo yan, lahat ng mga sinasabi ni Sara ngayon, mga kababayan, sasang-ayunan natin. Bakit? Anong sabi ng doktor at nurse? Intindihin natin, sasang-ayunan, kasi baka magwala. Diba? O, lahat po ng sinabi ni Sara, totoo yan. Delay, huli na, yung pagbuo ni PBBM ng Independent Commission. Bakit? Tignan nyo si Sara. Ano pang habol ng Independent Commission kapag imbestigahan si Sara? Itapos na. Na-brainwash na niya ang Korte Suprema. Na-brainwash na niya ang Senado. Wala ng power ang Kongreso. Huli na talaga. Sabi nga ng nurse at doktor, intindihin na lang natin siya. Kasi pag hindi mo inintindihan, magwawala yan. Totoo yan, huli na talaga. Continue. Nalayong mag-imbestiga, partikular sa maanumalyang flood control projects. Aniya, kung nakinig lang sana si PBBM sa kanya noon, hindi nahahantong sa ganito kalaki ang problema. Kung nakinig si PBBM sa'yo ngayon, di ba? Kung nakinig si PBBM sa'yo noon, edi sana sangkot si PBBM sa korupsyon mo ngayon. Kung nakinig si PBBM sa'yo, edi sana walang kasong impeachment sa'yo. Kung nakinig lang si PBBM sa'yo, edi sana wala kang kaso sa ombudsman ngayon. Edi absuelto ka lalo. Diba? Ang tanging gawin mo, Sara, diba? Ang pinaka-the best way, Sara, na gawin mo, napakasimple lang. Alam mo, yung pinaka-dangerous, no, na kalaban, ano ba sabi ni Albert Einstein? Ang pinaka-dangerous na kalaban ay yung ignorance. Yeah? Yung ignorance versus ignorance, yan yung pinakamahirap na kalaban. Yan yung pinaka-dangerous. Yung nagpi-feeling may alam ka, kahit alam mo naman sa sarili mo na wala kang alam. Di ba? I-search niyo ang kasabihan ni Albert Einstein. Ang pinaka-dangerous ay ang ignorance. Kapag ignorance, sapawan mo ng ignorance, mamamatay kang baog. Yeah? Pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Pinanganak kang pangit, mamamatay kang pangit. Yeah? Ganun. Bakit? DDS eh. Ano ang mga kasabihan ni Albert Einstein? Diba? Totoo yan, mga kababayan. Alam mo, sa totoo lang si Sara, nagpi-feeling magaling. Nagpi-feeling may alam. Magaling ka pala. May alam ka pala. Yeah? Puro kayo kuda. Puro kayo protesta, puro kayo birada kay Marcos. Kasuhan ninyo si Marcos sa ombudsman. Pag na-impeach, pumalit ka. Tignan natin kung anong mangyari sa Pilipinas pag ikaw ang pinuno. Diba, Ma'am Junalyn and kay Rudy Bernardo? So ito, ang sabi niya, mga kababayan. Masyado siyang, hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Mamadali ang Pilipinas. Masyado daw mabagal si PBBM gumalaw. Nagmamadali daw ang Pilipinas. Diyos ko po naman, Sara. Ang Pilipinas, Sara, hindi nagmamadali. Baka ikaw nagmamadali kang kumuha. Ma'am Susan Vergara, hello po. Ma'am Lili Tunini, hello po. Di ba? Ang Pilipinas daw ay nagmamadali. Hindi nagmamadali ang Pilipinas, Sara. Kung nagmamadali lang ang Pilipinas, kung ako papipilin, silaban ko na yung Malacanang ngayon. Diba? Hindi nagmamadali ang Pilipinas, kayo lang yung nagmamadali. Biruin ninyo.
Di ba, bago pa lang si PBBM nakaupo, pinagplanuhan yun ng ipa-impeach ng tatay mo. Kaso lang, ang nangyari, yung tatay mo ang nakulong eh. Di ba? Kayo yung nagmamadali, Sara. Hindi ang Pilipinas. Huwag mong idamay ang Pilipinas, Sara. Take note, lahat ng tao galit sa'yo, kunti na lang naniniwala sa'yo. Tingnan nyo nga yung mga DDS nag-rally doon, mas marami pa yung viewers ko eh. Di ba? Huwag mong idamay ang Pilipinas. Ma'am Arlene, hello po. Hindi Pilipinas ang nagmamadali, Sara. Kayo ang nagmamadali. Ito, ano ang sagot ni Yusek Claire Castro? Panoorin ninyo kung paano siya binara ni Yusek, mga kababayan. Itong si Sara. Wait lang, may ads lang. New user get 8% off hotels. Ito na, pakinggan nyo, Ma'am Eli De Los Santos, sino po? Nagmamadali daw ang Pilipinas. Huwag, Sara. Malayo pa 2028. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Yes. Hindi Kita ninyo? Ang pag-imbestiga, hindi nagmamadali. Ayaw ni PBBM ng EJK style, yung extrajudicial killings. Sa sobrang pagmamadali, libingan ang hahantungan. Ganun na mga, alam nyo yung utak kasi ni Sara, kriminal. Oo. Gusto mo pala nagmamadali, di tumulong ka, putang ina ka. Diba? Gusto mo magmamadali. Gusto mo, sorry to say, walang pinagkaiba si Sara sa kalaban ng tatay ni Marcos. Anong sabi noon ng kalaban ng tatay ni Bongbong? Hanggat nakikita natin yung proyektong gawa ni Marcos, manatiling papaniwalaan siya ng tao. Mas maiging, wag nating gamitin. Di ba? Kung nagmamadali para Sara, ang Pilipinas, di sana tumulong ka. Bakit ayaw mong tumulong? Bakit? Kasi mapupuri si Marcos, hindi ikaw. Kita mo no? Wala kang pinagkaiba sa kalaban ng tatay ni Marcos noon. Anong sabi ng kalaban ng tatay ni Marcos? Hanggat gamitin natin yung mga proyekto na gawa ni Marcos, manatili siyang mahalin at maalala ng tao, mas maganda, wag nating gamitin yan. Para makalimutan siya ng taong bayan. Alam ko yan eh. Huwag kayo galit sa akin, kakamping ka. Which is, narinig ko mismo yan on call. Diba? Yung pag-uusap ni Ramos at ni X. Diba? Walang pinagkaiba si Sara, pero yun, iba yun. Diba? Iba din to. Nagnakaw to eh. Hanggat si Marcos nakita ng tao ang kanyang nagawa, hindi siya makakalimutan. Much better na wag nating tulungan. Kasi tayo tumulong, siya ang pinuri. Diba, Ma'am Winnie Artos? Ma'am Ima Matiko, silo po. Ganun yan, sakit ni Sara. Kita mo, sabi ni Yusek Claire, ang Pangulo, hindi nagbe-base sa AGK style. Walang proseso, patay ang hantungan. Patayan. Pagmadaliin ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Ito ang iginiit ng Malacanang kasunod ng panibagong patikos ni Vice President Sara Duterte na mabagal umano ang administrasyon sa pag-aksyon sa issue. Ayon sa Vice Presidente, kung nakinig lang sana sa kanya si PBBM noon, hindi nahahantong pa sa ganito ang sitwasyon ng bansa. Ano pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretsyo mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo. Sara, napaka-unfair mo naman. Nakita na daw ni PBBM na ang budget, alam daw ni PBBM kung paano ginamit. Mabilis lang naman daw aksyonan. Tanggalin ang House Speaker, ipakulong yung mga kaalyado na
nangungurakot, di sana, Sara, inuna ka. Di ba? Alam mo si Sara, parang galing siya sa ilalim ng kuweba eh. Alam niyo yung lalabas siya na parang walang kasalanan. Alam niyo parang virgin na hindi pa nakantot. Parang ganun, di ba? Yung parang hindi pa nakatikim maskin daliri. Oo, parang ganun siya ka-fresh. Di ba? Alam daw ni PBBM kung paano kinuha ang pera. Paano kinurakot. Di sana dapat inuna ka ni PBBM. Di ba? Huwag niyong turuan yung tao maging kriminal. Bakit? Kasi meron nga tayong kasabihan, mga kababayan. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba? Si PBBM, kung tanungin mo, halos lahat ng kasama ni Sara, lahat yung may drug lord, may addict, may drug pusher, may kurakot, may mga problema, may mga kasong plunder. Si PBBM, sino ba makasama ni PBBM sa ngayon? Wala siyang katuwang, siya lang nagsolo. Di ba? Diyos mio, Marimar, Sara. Kala mo naman parang parang bagong sibol ka lang, yung kakaregla lang, walang alam sa bundo. Di ba? Oo, walang ganun, Sara. Tigil mo yan. Iinom mo ng gasolina yan. Tapos ilaban mo yung sarili mo. Tapos ang problema sa bansa. Alam mo, sa totoo lang, ang dami-daming problema sa Pilipinas, Sara. Nagbibigay ka na nga lang ng advice sa media, wala pang kwenta. Diba? Kita nyo, mga kababayan, ang laki ng problema sa Pilipinas ngayon pagdating sa korupsyon. Tapos magpapapreskon ka lang, wala ka namang naitulong. Diba? Magbibigay ka ng advice, wala pang kwenta. Dapat ang sabihin mo, tayo, ninakawan na tayo, di ba? So anong dapat natin gawin? Tulungan natin ang presidente na mag-imbestiga para mapanagot ang mga nagnakaw. Hindi yung tao na hindi ka naman inaano, di ba? Pag-iinitan mo. Di ba? Diyos ko, Sara. Hindi porket maraming nanonood sa'yo sa media, ay ikaw na ang tama. Take note, hindi mo nga kayang punuin yung EDSA. Nagtawag pa nga kayo ng rally, pati kasundaluhan at mga reservist. Diba? Tinatawagan nyo pa. Ayaw nga makipagsama sa inyo kasi nga, nabulgar na yung baho ninyo. Lagi nyong pagkatandaan, Vice President Sara, lagi mong pagkatandaan, mas mabaho ka pa sa puki na hindi hinuhugasan. Diba? Yan ang tandaan mo. Oo, hindi ka na kailanman hindi ka babango. Kahit maligo ka pa ng anong klaseng pabango, hindi ka na mabango. Mabaho ka sa puking walang hugas. Yan ang totoo. Diba? Huwag mo nang pabanguhin yung sarili mo. Amoy pituchi ka na. Yun ang totoo. Amoy pituchi. Oo, ganun yun, mga kababayan. Kahit anong pabango niya sa social media, hindi na babango yan. Ang daming ang didiis na bubo dyan, naging matalino ngayon eh. Di ba? Bakit? Oo nga, kung wala siyang kasalanan, dapat hinayaan niyang ungkatin. Kung ano man ang laman ng bank account niya, dapat hinayaan niyang ungkatin sa Kongreso, sa Senado, kung ano man yung trial sa impeachment niya, bakit hinarang nila? Kasi nga may tinatago. Di ba? Kahit anong pabango mo, Vice President Sara, hindi ka nababango. Mas mabaho ka pa sa kanal. Buti pa nga ang kanal, araw-araw mong naamoy, immune ka eh. Pero yung amoy mo, hindi namin maintindihan. Oo.